counter kasi mayroon na Hello guys! Welcome back to my channel. So this is me again, Merlinda. So to this vlog is i-share ko sa inyo yung hindi nyo dapat gawin dito sa South Korea. So, number one na hindi nyo dapat gawin dito sa South Korea is pagsasakay kayo ng mga public transportation like bus, then train, subway. Wag na wag kayong mag-ingay kasi yung mga Korean is very sensitive lang. Pero hindi naman sa lahat, pag merong tatawag sa'yo, pwede sagutin mo yan. Mahinayin lang yung boses mo. Yung iba namang Korean, sobrang na-experience ko yun nung sasawi ako is merong tumawag sa kanya, sobrang lakas ng boses niya. Yung mga tao na kasama namin is tumitingin sa kanya dahil sa lakas ng boses. Kaya yun yung hindi nyo dapat na gawin. Yung minsan is sinisita ka pa nila. Number 2 is, pag merong magbigay sa'yo ng coffee, o kahit anong ibigay sa'yo, kahit candy pa yan, dapat dalawang kamay yung i-accept mo sa kanila. Kasi pag isang kamay lang, is parang ang tingin nila parang ang sama ng nila, ang negative nila. Kasi yung talaga dito, pag meron mo bigay dalawang kamay talaga, especially pag pag mas bata ka sa kanya, dalawang kamay talaga. So, number 3 is, pag pupunta naman kayo sa restaurant, huwag kayong expect na like sa atin, like sa Pinas na waiter, 1 coffee please, like that. Dito kasi is ikaw talaga yung pupunta sa counter or mag-order ganun. Tapos yung iba naman is meron silang machine na mag-order ka na sa table, tapos meron ditong machine sa gilid. Tapos yung iba naman, pagdating mo sa restaurant, order ka na dyan, tapos isulat mo yung order mo, ganun. Tapos bigay mo sa counter. Ayun na, sila na yung pagkatapos mong kain, dalhin mo lang yung resibo ng pinagkainan mo, tapos bigay mo dun sa counter kasi mayroon na Number 4, pag dito, pagkain ka, wag na wag mo ilagay yung soup mo or sabaw kasi mostly talaga dito sa South Korea is pagkakain is merong rice at saka soup. Wag mo ilagay ang soup sa left. Kasi pag yung sabaw nilagay mo sa left, ibig sabihin nun merong patay na pinaglalamayan. Ganon. Ito yung first na experience ko dito. Dito sa pagdating ko dito. Kasi sa atin kasi wala na yung ganyan na ilagay yung, sa atin kasi mix na sa rice yung sabaw. So dito is separate talaga siya, palagi nasa right yung sabaw. And then number 5, pagkakain naman tayo, meron chopstick dito palagi, di ba? And then spoon. So palaging nasa din yan sa left side nakalagay. And then wag nyo itusok sa kanin yung chopstick. Kasi pag itusok niya sa rice yung chopstick, ibig sabihin nun, may seremonyas ng patay. Pag mangyaring ganon, baka pagalitan kayo ng owner ng restaurant. Super sensitive sila sa mga ganon, lalo na pag wala naman talagang patay. This is a crazy thing. Yung mga Korean is palagi silang umiinom. So, pag invite ka nila, dapat inom ka talaga. Okay naman pag hindi ka inom, pero yung mga Korean is sobrang mahilig sa inumin, like mga alak, soju more, soju pa more, soju dito, soju doon, ganun. So, pag invite nila uminom, pwede kang maghindi at pwede kang pero yung feel nila pag maghindi ka is parang parang bastos sa kanila, ganun. Pero pag iinom ka, dapat pag example magtagay sila, hindi yun katulad kasi sa atin na magtagay ka sa yung baso talaga. Sila yung magtagay sa baso mo. So, yung paghandle mo ng baso is dalawang kamay. Ganun, dalawang kamay sa baso mo. Tapos, pag inom ka naman, kasi yung mga kasama mo is matatanda or mga mas matanda sa'yo, kailangan ka, pag inom ka,
iano mo yung neck mo, tapos ganun mo, tapos ito yung baso mo, tapos ganyan ka mag-inom. Huwag kang haharap pag-inom kasi ang bastos yan sa kanila kasi bata ka sa kanila, ganun. So, fact number 6, pag sasakay naman kayo ng subway, makikita nyo yung naka-reserve na upuan na para sa matatanda at sa pregnant woman. Merong sign dyan na nakalagay or merong ibang color. Like, dito is lahat ng upuan para sa mga tao is na hindi may kamansanan or gano'n, mga color brown lahat. Tapos yung sa pregnant naman is color pink at sa sa matatanda naman is color blue. So, kailangan, kahit walang nakaupo dyan, wag ka upo. Kasi naka-reserve yan sa mga matatanda at pregnant woman. Kasi yung iba kasi, yung ibang, nila, upo tayo dito kasi wala namang nakaupo, wala namang matanda at wala namang bundes. No, hindi po yan acceptable dito sa South Korea. Pero naranasan ko na yun, umupo ako dyan kasi sobrang pagod kami sa paglalakad. So, yung kasama ko naman matanda, yung yung biyanan ko. So, sabi niya okay lang kasi wala namang tao. Tapos sobrang konti ng tao sa tren. So, okay lang pag ganun daw. So, acceptable. Number 7, so pag invite kayo ng friends niyo sa bahay nila, yung pagpapasok dun sa sa bahay nila is wag mo dalhin yung shoes mo sa loob ng bahay nila. Meron diyang naka-separate parang small na lalagyan ng mga sapatos. Wag mo yung sapatos mo is dalhin. Pwede lang wearing ka lang ng socks papasok sa bahay nila, ganun. So, number 8, wag ka magsulat ng name na gamit yung red ball pen. Kasi yun yung paniniwala nila, mga surface stations, ganun. Na pag susulat mo yung name mo na gamit yung red ball pen, is, ibig sabihin is, pinapatay mo na yung sarili mo. Or, pag sulat mo naman yung name nila, sample, is, parang pinapatay na sila. Ganun yung mga surface station nila. Yung mga paniniwala nila, marami din sila ditong parang mga paniniwala. And then number 8 na ba? So, number 8, so pag meron nag-meet sa'yo na Korean friends niyo or invite ng family mo yung parents mo, tapos first meet niyo pa yung friends ng parents niyo. So, pag hindi ka mag-shake hand, mostly, di ba sa atin is mag-shake hand. Huwag kang mag-shake hand pag hindi sila nag-una sa'yo ng shake hand. So, dapat kung mag-shake hands naman dito is dapat dalawang kamay yung gamit mo. Sample, shake hands, tapos basta dalawang kamay, hindi or ganun lang. Ganun. Kasi pag naman, isang kamay lang, ayun din, ang bastos sa kanila. Ang daming paniwala nila. So, most important thing dito is etiquette. Kailangan mo ng etiquette dito kasi different culture, different economy, different basta oil, different here. And South Korea, so kailangan malalaman mo yung mga important words like 감사합니다, 죄송합니다, ganun. Tapos kailangan mag-bow. And mostly talaga magamit mo yung bow mo dito. At saka yung 감사합니다, 안녕하세요, mostly yung magamit mo. 안녕, ganun. So, ayun lang guys. So, comment down below pag meron pa kayong gustong malalaman dito sa South Korea. I'll do my best to share with you. So, thank you so much for watching. Bye! 안녕!